Sabi nila ang paghiganti ay isang ulam na masarap isilbi ng malamig. Nakatitig ako sa kanila ang aking taksil na asawa at ang aking ahas na pinsan. Namumutla sila tila mga daga na naipit sa bitag na sila mismo ang naghanda. Sa loob ng ilang segundo ang 10 taon ng aking pagtitiis ay napalitan ng isang napakagandang tanawin, ang kanilang tuluyang pagbagsak. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako humingi ng paliwanag. Sa halip tumalikod ako ng may ngiti. Dala ang isang sekretong yayanig sa kanilang buong mundo. Isang buwan na ang nakalilipas mula ng gabing yon. Bit-bit ko ang isang mamahaling kahon na naglalaman ng barong na tinahi ko ng mano-mano gamit ang pinakamainam na tela ng juicy. Ito ang simbolo ng aking pagmamahal na sa loob ng isang dekada ay akala ko ay sapat na. Ang aming ika-10 anibersaryo. Ang buong mansyon ay puno ng malalamlam na ilaw pinalamutian ng mga bulaklak na paborito ko. Inasahan ko ang isang romantikong hapunan kasama si Daniel. Ngunit habang papalapit ako sa pintuan ng garden huminto ako. Isang halakhak ang narinig ko. Hindi ito ang tawa ni Daniel para sa akin. Ibang-iba ito, mas masaya, mas mapang-akit. Are you sure, babe? Paano si Isabella? Ang boses ni Vanessa, ang pinsan ko na itinuring kong kapatid. Ang babaeng sinuportahan ko nang mag-isa lang siya sa Manila. Forget her, she is just a designer, Vanessa. Without me, she is nothing. She is just a shadow in the background of Montenegro Fashion House. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa lamig na biglang bumalot sa buong pagkatao ko. Ang bawat salita ni Daniel ay parang kutsilyong humahawi sa balat ko, ngunit sa halip na dumaloy ang dugo ang naramdaman ko, ay ang pagtigas ng aking sikmura. We already transferred the assets under your name, right, patuloy ni Daniel. Kapag na-finalize na ang paglipat ng shares next week, she will have no choice but to leave. She will be penniless and broken, and we can finally be together free from her pathetic drama. You are so good, Daniel. I love you, y'all. Sagot ni Vanessa habang naririnig ko ang tunog ng paghalik nila. Tumayo ako roon sa likod ng malaking paso ng halaman. Ang kamay ko na humahawak sa kahon ng regalo ay hindi nanginig. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Suwabe ang galaw ko habang binubuksan ko ang aking bag. Kinuha ko ang aking telepono at inilabas ang voice recorder. Pinindot ko ang record. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Hindi ako pumasok. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip dahan-dahan akong naglakad palayo pabalik sa aking sasakyan na nakaparada sa dilim. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Bawat paghinga ko ay kontrolado. Sa loob ng aking isipan ang bawat alaala ng pagmamahal ko sa lalaking ito ay binubura ko na isa-isa ng walang pagsisisi. Pagkapasok ko sa loob ng kotse, hindi ako humagulgol. Inilapag ko ang kahon ng barong sa upuan sa tabi ko. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Clara. Clara, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon kasing lamig ng bakal. Isabella, bakit ka napatawag? May problema ba? Tanong ni Clara mula sa kabilang linya. Simulan mo na ang proseso, sagot ko habang nakatingin sa reflection ko sa rearview mirror. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa pagbawi ng mga ari-arian at ang pag-audit sa lahat ng account ni Daniel. Simula ngayon, hindi na siya ang magdidikta ng buhay ko. I am taking back everything. Are you sure about this, Bella? Ito ang magiging simula ng malaking giyera. Tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anino ni Daniel na humahalakhak sa loob, hindi alam na ang kanyang mundo ay guguho na sa mga susunod na araw. I am more than sure, Clara, sagot ko. Ngayon pa lang sisimulan ko na ang pagdurog sa kanya. Ibinaba ko ang telepono. Wala akong inaksayang oras. Sa halip na magmukmok, in-start ko ang makina at mabilis na pinaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, papalayo sa nakaraan at papalayo sa babaeng dating nagpakatanga. Ang giyera ay hindi pa nagsisimula ngunit ang baril ay kinalabit ko na. Ang pagsuot ng maskara ay hindi kasing hirap ng pagpapanatili nito. Pagbukas ko ng pinto ng aming mansyon, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango at ang ingay ng telebisyon sa sala. Naroon sila, nakaupo sa sofa magkadikit tila walang paki sa mundo. Where have you been, Isabella? Tanong ni Daniel nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay may bahid ng pagkayamot, tila ako pa ang nagkasala dahil hindi ako nagpakita sa kanya sa nakalipas na ilang oras. Nag-overtime ako sa office,
Sagot ko. Tinanggal ko ang aking sapatos nang hindi nagmamadali. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, bawat kilos ko ay kasing kinis ng salamin. May mga kailangan akong ayusin para sa expansion ng Montenegro Fashion House. We need to be prepared for the upcoming season, right? Napalingon si Vanessa sa akin. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng pag-aalala, ngunit sa ilalim niyon ay ang nakakasulasok na pananabik na makita akong talunan. Babe, nag-overtime na naman si Ate Bella. She should rest. Baka mamaya magkasakit pa siya. Concerned lang si Vanessa sa iyo, Bella. Dagdag ni Daniel, hinaplos ang kamay ng pinsan ko. Don't stress yourself too much. I already have everything under control for the collection. Tumitig ako sa kanila. Gusto kong sumigaw, gusto kong itapon sa mukha nila ang katotohanang alam ko na ang lahat. Ngunit ang emosyon ko ay nakakakulong sa isang bakal na hawla sa loob ng aking dibdib. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na walang halong init. You're right, Daniel. I am tired. But before I rest, kailangan mo lang pirmahan ang mga dokumentong ito. Sabi ko sabay lapag ng isang folder sa mesa. It's about the asset reorganization para ito sa mas mabilis na cash flow ng kumpanya. I need your signature before the board meeting tomorrow morning. Tiningnan ni Daniel ang mga papel ng walang interes. Ang kanyang kayabangan ang magiging susi sa kanyang pagbagsak. Dahil naniniwala siyang ako ay isang asawang sunod-sunuran lamang, hindi niya na binasa ang nilalaman. Ang mga dokumentong iyon ay hindi basta-basta papel. Iyon ay ang legal na paglilipat ng control sa aking personal na intelektual na ari-arian pabalik sa akin na hiwalay sa anumang utang ng Montenegro Fashion House. Ang dami namang papel, Bella. Can't you handle this by yourself? Reklamo niya habang kinukuha ang ballpen. Daniel, it requires your authority as the CEO, malambing na sagot ko. You are the face of this company. I am just the one behind the scenes. Pumirma siya ng walang pag-aalinlangan. Nang makuha ko ang folder, naramdaman ko ang pagtatagumpay sa aking mga ugat. Isa na lang bulong ko sa aking isip. Kinabukasan sa board meeting, itinuloy ko ang aking palabas. Sa harap ng mga shareholders, kusa kong ibinigay ang posisyon ng pagpipresenta ng koleksyon kay Daniel. Daniel, you know the vision better than anyone else, sabi ko sa harap ng lahat. Nakita ko ang panlalaki ng mata ng mga board members. Akala nila ay bumibigay na ako. I believe the upcoming collection should be your masterpiece. Namula si Daniel sa tuwa at pagmamalaki. Of course, Isabella, I appreciate your support. Nakita ko ang mga ngisi ng mga direktor. Para sa kanila, ako ay isang asawang nawawalan na ng kapangyarihan at tuluyan ng nagpapasailalim sa kanyang asawa. Hindi nila alam ang bawat salita ko ay bahagi ng isang bitag. Nang matapos ang meeting, bumalik ako sa aking opisina upang kumuha ng ilang gamit. Pagpasok ko, naramdaman ko ang kakaibang hangin. Ang pintuan ng aking cabinet ay bahagyang nakabukas. May pumasok sa aking silid. Hindi na ako nagulat. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Paglabas ko ng opisina, nakita ko si Vanessa na naglalakad sa hallway, hawak ang kanyang telepono at may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko ang ibig sabihin yun. Nakita niya ang mga peking blueprint na sinadya kong ilagay sa aking cabinet, ang mga disenyo na kapag ginamit nila ay magiging ebidensya ng kanilang pangungopya sa oras na ilabas ko ang orihinal na rehistradong disenyo. Pumasok siya sa bitag na inihanda ko. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagtawa mula sa malayo. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya palapit sa tagumpay ay hakbang din niya palapit sa kanyang sariling kapahamakan. Madalas kong maalala ang aming pagsisimula sa Divisoria. 10 taon na ang nakalilipas, ang tanging gamit namin ay isang lumang makina ng pananahi at ang mga tira-tirang tela na hindi binili ng malalaking pabrika. Noon si Vanessa ay walang-wala. Siya ay isang batang ulila na sumama sa akin ng aking pinsan na nangangako ng katapatan kapalit ng aking pagkupkop. Pinakain ko siya, pinag-aral at ipinasok sa industriyang ito. Sa kulturang Pilipino, ang tawag namin doon ay utang na loob. Ngunit sa mundong ito, tila ang utang na loob ay isang salitang madali nilang binubura kapag ang kapalit ay pera at kapangyarihan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng office ni Daniel. Nakabukas ito ng bahagya. Hindi ko na kailangang pumasok para marinig ang kanilang pag-uusap. Daniel, ito na ang disenyo, trinig kong sabi ni Vanessa. It's a breakthrough.
Ang lahat ng elements na kailangan natin para sa international market nandito na. Are you sure, Vanessa? This looks so different from the usual Montenegro style, sagot ni Daniel. May pag-aalinlangan sa kanyang boses, ngunit halata ang kanyang pananabik, na makita ang pera na papasok. Trust me, I studied Isabella's notes while she was asleep. I tweaked them. If we launch this, we will be the talk of the town. At hindi na natin kailangan si Isabella. She is just an obstacle now. Naramdaman ko ang pagdiin ng aking mga kuko sa aking palad. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkamangha sa kapal ng mukha ng babaeng itinuring kong kapatid. Ang mga disenyong hawak ni Vanessa ay hindi lamang tweaked. Yun ay ang mga disenyong sinadya kong ilagay sa aking cabinet para manakaw niya. Yun ay ang mga disenyo na may hidden watermarks at digital signatures na magpapatunay na iyon ay original na gawa ko na rehistrado nasa ilalim ng Santos Couture. Pumasok ako sa loob, hindi inaalintana ang gulat sa mga mata nila. Ang ekspresyon ni Vanessa ay mabilis na nagbago mula sa pagiging mapangahas tungo sa pagiging inosente. Ate Bella, kanina ka pa ba riyan? Tanong niya pilit ang boses na nagpapakita ng pag-aalala. Sinasabi ko lang kay Daniel na we should push for more modern designs, for the brand's growth. Tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko ang mga mata niya. Ang mga matang dati ay umiiyak sa aking mga bisig, nagpapasalamat sa bawat subo ng kanin na ibinibigay ko. Ngayon ang mga matang iyon ay puno ng kasinungalingan. Tuloy niyo lang, sabi ko ng may malamig na boses. If you think those designs will save the company, then go ahead. Ilunsad niyo, I will not stop you. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Daniel. Hindi niya inaasahan ang aking pagsang-ayon. Inaasahan nilang lalaban ako na magmamakaawa akong huwag silang gumamit ng ibang disenyo, ngunit ang aking katahimikan, ang pinakamapanganib na sandata. Are you serious, Bella? Tanong ni Daniel. You won't fight for your own work. My work speaks for itself. Daniel, sagot ko habang dahan-dahang naglalakad palapit sa pintuan. If you believe that those are the best designs for the company, then by all means show it to the world. I am looking forward to the launch. Lumabas ako ng opisina. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang mahinang tawanan ni Daniel at Vanessa. Sa kanilang isip na panalunan nila ang laro. Sa aking isip, ang hukay na kanilang kinakalakhan ay halos tapos na. Ang bawat oras na lumilipas ay isang hakbang palapit sa kanilang pagkawasak. Vanessa, ang utang na loob na hindi mo binayaran sa akin ay sisingilin ko sa paraang hindi mo kailanman malilimutan. Hindi sa pera kundi sa mismong dangal na sinubukan mong nakawin. Pagdating ko sa aking sariling studio, tinawagan ko si Clara. Clara, they took the bait, sabi ko. Everything is set for the launch. Ihanda mo na ang mga abogado. The trap is closing. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang posisyon na. Ang aking dating buhay, ang aking dating sarili ay unti-unti nang naglalaho. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang sumabog at bawiin ang lahat. Ang isang bitag ay hindi epektibo kung alam ng biktima na ito ay bitag. Sa mga araw na ito, ang aking pinakamahalagang trabaho ay hindi ang pagdidisenyo kundi ang pag-arte. Kinailangan kong maging isang anino, isang asawang mukhang pagod, mukhang talunan, at higit sa lahat mukhang sumusuko na. Nakipagkita ako kay Clara sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng lungsod. Sa mesa namin ay nakalatag ang mga dokumentong magiging mitya ng katapusan ng Montenegro Fashion House. Isabella, sigurado ka ba rito? Tanong ni Clara habang sinusuri ang mga papeles. Kapag pinirmahan ni Daniel ang proposal para sa launching, wala na siyang kawala. Ang lahat ng disenyong kukunin nila ay rehistrado na sa pangalan ng Santos Couture. Ito ay intellectual property theft. That is exactly what I want, Clara, sagot ko. Uminom ako ng kape mapait at mainit saktong-sakto sa damdaming kailangan ko sa mga sandaling ito. Gusto kong maniwala sila na sila ang nagnakaw ng pinakamahalagang asset ko. Kapag naging publiko na ang launching, doon natin ipapakita ang ebidensya. Ang pagbagsak nila ay kailangang maging marahas mabilis at hindi na nila makakabangon pa. Matapos ang aming pag-uusap, bumalik ako sa opisina na may dalang mahalagang impormasyon. Sinadya kong iwanan ang aking laptop na nakabukas sa aking desk na may nakabukas na email window para sa isang peking international buyer.
Doon malinaw na nakasulat ang petsa at lokasyon ng pag-launch ng koleksyong ninakaw ni Vanessa. Pagkapasok ko sa opisina, nakita ko si Tita Teresa, ang nanay ni Daniel. Nakatayo siya sa gitna ng aking studio, tinitingnan ang aking mga tela na may halong pandidiri. "Bella, you look haggard." Bunggad niya sa akin sabay tingin sa aking mga mata. "You've been working too hard. Look at you, your skin is pale and you look old. Hindi ka na bagay sa image ng Montenegro." "Tita, marami lang po talagang kailangang tapusin." Sagot ko pilit na pinapanatili ang aking boses na mahina at pagod. "Enough ta," putol niya sa akin. "Daniel told me you've been struggling with the designs. Hayaan mo na kay Vanessa ang pag-handle ng creative side. She is young, she is vibrant, and she has the energy that you clearly lack right now. You should take a break. Mag-retire ka na muna sa pagiging designer. Let the young ones take over." Ramdam ko ang ngiti na gustong kumawala sa aking mga labi, ngunit pinigilan ko ito. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Kung aalis ako sa eksena, mas magiging kampante sila. Mas magiging agresibo sila sa paggamit ng aking mga ninakaw na disenyo. Kung iyon po ang sa tingin ninyo ay makakabuti para sa kumpanya, tita, susunod ako. Sagot ko, yumuko ako ng bahagya na parang isang talunang asawa. "Good, mag-file ka na ng leave. Huwag ka nang magpakita sa office hanggang sa matapos ang launching. We need to preserve the brand's image and frankly, you are not it right now." Umalis si Tita Teresa na parang reyna na nagtagumpay sa isang labanan. Pagkasara ng pinto, naupo ako sa aking upuan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa silid ay parang gumaan. Wala na ang mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Si Daniel, pumasok siya na may hawak na folder, ang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa launching na kinuha niya sa aking laptop. "Bella, I saw the proposal in your email," simula niya. Hindi man lang siya nag-abalang kumatok. "This is perfect. Vanessa and I have decided to go through with this launch immediately. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. We can handle it." Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay ay nasa harap ko ngayon, ninanakawan ako, at itinataboy pa. "If that's what you want, Daniel, go ahead." Sabi ko habang nagliligpit ng aking mga gamit. "I am stepping down as per your mother's request. Everything is yours now." Kinuha niya ang mga papel sa mesa. "Don't worry, Bella. We will make this work. We don't need your designs anymore. We have something better." "Good luck, Daniel," sagot ko. "Sana ay maging masaya ka sa resulta ng launching." Lumabas siya ng opisina ng may ngiti ng tagumpay. Narinig ko ang paghampas ng pinto paglabas niya. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking studio. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Clara. "He signed it. He is taking full responsibility for the launch. The bait is taken. Ang lahat ay nakahanda na." Ibinaba ko ang aking telepono. Ang tahimik ng opisina, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang ingay ng paparating na bagyo ay hindi mapigilan. Ang bawat pirma ni Daniel sa mga dokumentong iyon ay hindi lang pag-aproba sa isang launching. Ito ay pirma niya sa sarili niyang hatol. Hindi ko na kailangang maging present sa Montenegro Fashion House para malaman ang nangyayari. Ang bawat galaw ni Daniel ay parang isang pelikulang pinapanood ko mula sa malayo. Ang aking network ng mga impormante, ang mga empleyado na minahal ko, at tunay na nagmamalasakit sa kalidad ng aming trabaho, ang aking mga mata at tainga. Ang Montenegro Fashion House ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong kasinungalingan. "What do you mean they are refusing the order?" Narinig kong sumisigaw si Daniel sa kanyang opisina via a recorded audio sent by my contact. "Bayad sila, I pay them double. Bakit biglang walang supply ng Inabel fabric?" Nasa bahay ako nakaupo sa aking veranda, humihigop ng tsaa habang pinakikinggan ang galit na boses ni Daniel. Ang mga weaver sa Mindanao, ang mga taong tinuring kong pamilya sa loob ng 10 taon, ay hindi lamang basta tagapagtustos ng tela. Sila ay mga tao na binigyan ko ng dignidad sa pamamagitan ng patas na pagbabayad at respeto. Nang malaman nilang ako ang tinanggal sa kumpanya, kusa silang tumigil sa paggawa para sa Montenegro. Hindi nila kailangang sabihan. Ang katapatan ay hindi nabibili ng dobleng bayad. "Daniel, calm down." Rinig ko ang boses ni Vanessa na tila umiiyak. "Maybe we can find another supplier. We have the designs right. Yan ang pinaka-importante." "The designs mean nothing if the fabric quality is like garbage, Vanessa," sagot ni Daniel.
Ang collection na ito ay dapat pang high fashion. Kung mumurahing tela, ang gagamitin natin tatawanan tayo ng mga investors. Ngumiti ako sa kawalan. Ang pagiging designer ay hindi lang basta pagguhit sa papel. Ito ay ang pag-unawa sa materyales sa habi sa bawat hiblang tela na nagbibigay ng buhay sa damit. Akala ni Daniel basta may blueprint na ninakaw kaya na nilang gayahin ang aking obra. Makalipas ang ilang minuto tumunog ang aking telepono. Si Clara. Isabella, the stress is showing par. Bungad ni Clara sa kabilang linya. Daniel is trying to source synthetic materials from a cheap factory in Divisoria. Pilit niyang pinagkakasya ang budget para sa launching. He is desperate. Let him, sagot ko mahinahon. Hayaan mong gumastos siya. Mas malaki ang puhunan niya sa isang koleksyong basura, mas masakit ang pagbagsak niya sa harap ng mga investors. Vanessa is also panicking. Pinapasa niya ang sisi sa mga supplier sa social media. She's playing the victim card claiming that the industry is sabotaging their upcoming launch, dagdag ni Clara. Typical komento ko. Hayaan mong mag-ingay ang mga hangal. Kapag mas maingay sila, mas maraming tao ang manonood sa kanilang paghaharap sa realidad. Kinabukasan isang balita ang yumanig sa industriya. Isang malaking investor ang kumpanyang dati kong nakausap para sa Santos Couture ay nagpadala ng babala sa Montenegro Fashion House. Dahil sa pagkaantala ng produksyon at ang duda sa kalidad ng materyales na gagamitin, nagbanta silang babawiin ang kanilang pondong nakalaan para sa runway show. Nakatanggap ako ng tawag mula sa sekretarya ni Daniel. Miss Isabella, Mr. Daniel is requesting for a meeting. Sabi niya, kailangan niya raw ang inyong tulong tungkol sa source ng tela. Tiningnan ko ang screen ng aking telepono. Ang lalaking nagsabing wala akong silbi nang wala siya ang lalaking nagpalayas sa akin ay nagmamakaawa na ngayon para sa isang tulong na hindi niya kailanman naging karapat-dapat. Sabihin mo kay Daniel, sagot ko ng may malamig na boses, na wala na ako sa posisyon para tumulong. At sabihin mo rin sa kanya na ang isang tunay na designer hindi kailanman nanghihingi ng tulong sa taong tinuring niyang walang kwenta. Ibinaba ko ang telepono. Wala akong inaksayang emosyon. Ang bawat stress na nararamdaman nila ay bunga ng kanilang sariling kasakiman. Ang kanilang pag-aalsa sa sarili nilang kawalan ng kakayahan ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa loob ng isang dekada. Habang papalapit ang araw ng kanilang launching, ang kanilang imperyo ay parang isang bahay na gawa sa baraha, isang maliit na hangin na lang, at guguho na ito ng tuluyan. Sa mundo ng social media, napakadaling magtahi ng kasinungalingan. Sa aking telepono nakikita ko ang live video ni Vanessa. Nakasuot siya ng mamahaling alahas, nakaupo sa isang studio na puno ng mga telang hindi naman niya alam gamitin. Pinahid niya ang kanyang mga mata na parang may pumatak na luha, bagamat walang anumang bakas ng tunay na paghihirap sa kanyang mukha. It is heartbreaking to see how some people are trying to destroy the hard work of a woman who just wants to create art. Sabi ni Vanessa sa camera, "My heart goes out to the industry, but we will not be stopped. We are launching the collection no matter what obstacles are thrown our way." Pinatay ko ang screen. Art, gusto kong tumawa ng malakas. Ang tanging sining na alam ni Vanessa ay ang sining ng pagnanakaw. Ang mga komento sa ibaba ay puno ng suporta mula sa mga taong hindi alam ang katotohanan, mga taong niloloko niya sa pamamagitan ng kanyang pa-victim na drama. Biglang tumunog ang aking telepono, si Daniel. Ang pangalan niya sa screen ay hindi na nagdadala ng kahit anong kaba sa aking dibdib. Sumagot ako ng may kalmadong boses. Isabella, what did you do, Pumbun? Bungad niya, hindi man lang nag-abalang bumate. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at desperasyon. My investors are pulling out na balitaan nilang may issue sa production at ngayon puro bashers ang natatanggap namin dahil sa mga posts ni Vanessa na akala nila ay sabotage. Daniel, I've been out of the company for weeks. Sagot ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tasa ng tsaa. Kung may problema sa production, marahil ay dahil sa maling pamamahala. You were the one who insisted on taking over, remember? Don't lie to me, sigaw niya. You sabotaged the fabric supply, didn't you? You told the weavers to stop. Hindi ko sila kailangang utusan, Daniel. Malamig kong sagot. They are loyal to the quality of their craft. If they stop working for you, it is because they don't believe in the vision you are selling. Huwag mong isisi sa akin ang kawalan mo ng respeto sa mga taong tumulong sa atin noon.
I'm going to sue you, Banta. Banta niya. I will make sure you are blacklisted in this industry. I have lawyers, Bella. I can ruin you. Go ahead, hamon ko. But remember, Daniel, the moment you drag this to court, ang lahat ng papeles na pirmado mo ay ilalabas ko. Kasama ang ebidensya ng ninakaw na disenyo. Do you really want to open that Pandora's box? Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Alam niya ang totoo. Alam niyang sa bawat hakbang niya ay lalo lang siyang nalulunod. We will launch the collection, Bella. Sabi niya pilit na pinapatibay ang kanyang boses. And it will be a success, with or without your loyal weavers. Then I wish you the best of luck, sagot ko at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ang tawag, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tanaw ko ang gabi ng Manila. Hindi ako natatakot sa kanyang banta. Ang kanyang banta ay boses ng isang taong nalulunod na sinusubukang kumapit sa kahit anong basura. Maya-maya may pumasok na notification sa aking email. Isang press release mula sa Montenegro Fashion House. Inanunsyo nila ang petsa ng launching. Isang linggo na lang, iyon ang araw na magiging mitya ng kanilang katapusan. Naramdaman ko ang presensya ni Clara sa likod ko. Isabella, he just announced the date. He is cornered but he is reckless. Reckless men are the easiest to destroy, Clara. Sagot ko nang hindi lumilingon. He thinks he is fighting for his survival. Hindi niya alam he is just running towards the cliff I built for him. Tumalikod ako at kinuha ang aking coat. Handa na ba ang mga dokumento para sa press conference pagkatapos ng launching nila? Yes, it's all ready, sagot ni Clara. Good, sabi ko. Let them have their moment of glory. Let them shine as bright as they can. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Ang gabi ay tahimik ngunit sa aking isipan ang mga pasabog ay handa na. Isang linggo na lang. Sa loob ng 7 araw ang lahat ng ninakaw nila ay babawiin ko at ang lahat ng sakit na ipinadama nila sa akin ay babalik sa kanila ng 10 beses. Ang araw ng Manila Fashion Week ay dumating na may dalang kakaibang tension. Ang venue ay punong-puno ng mga taong nagtatagisan ng ganda, mga mamamahayag na gutom sa balita at mga investors na naghihintay kung ang Montenegro Fashion House ay magpapatuloy sa kanyang rurok o babagsak sa bangin. Nakatayo ako sa dilim ng backstage malayo sa mga spotlight. Suot ko ang isang simpleng aufok na itim. Walang anumang burloloy kabaligtaran ng nakasisilaw na glitter sa labas. Katabi ko si Clara, hawak ang tablet na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang mga digital files, ang mga pirma, at ang video ng kanilang pag-uusap. Everything is uploaded, bulong. Bulong ni Clara. All we need is to press send to the press agencies and the authorities the moment the first model steps out. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Daniel. Pawis na pawis siya sa kabila ng lakas ng aircon. Hindi siya mapakali pabalik-balik sa paglakad habang hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, isang malinaw na senyales ng taong alam na ang kanyang imperyo ay nakatayo sa gumuguhong lupa. At doon nakita ko si Vanessa. Hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Nakasuot siya ng isa sa mga gown na ninakaw niya. Inilalakad niya ito na parang siya ang reyna ng mundo, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki at mapanirang tuwa. Tiningnan niya ako mula sa malayo. Hindi niya alam na narito ako. Akala niya ay tuluyan na akong naglaho. Tuluyan na akong sumuko. Lumapit siya sa isang staff at matalim na nag-utos, ang kanyang boses ay puno ng pagkamayabang. Make sure the lighting is perfect. Huwag na huwag mong palpak ang pag-highlight sa gown na ito. This is the masterpiece of the night. Rinig kong sabi niya, masterpiece. Napailing ako. Ang masterpiece na iyon ay ang disenyong pinagpuyatan ko ng 3 buwan, ang disenyong inilaan ko para sa mga kababaihang tulad ko, marangal at matatag. Ngayon suot niya ito bilang kasangkapan ng kanyang kasinungalingan. Lumapit sa akin si Daniel, hindi ako nakita sa dilim. Rinig ko ang pag-uusap nila ni Vanessa. I can't do this, Vanessa, mahinang sabi ni Daniel. The investors are looking at me like I'm a fraud. What if they find out? Shut up, Daniel. Sagot ni Vanessa, ang boses ay pabulong pero puno ng lason. Nandito na tayo, 1 more hour at tayo na ang magdidikta ng presyo sa merkado. Just smile, act like a king and everything will be fine. Pinanood ko silang dalawa. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa ibabaw ng aking mga pangarap
ay mistulang isang bubble na anumang oras ay puputok. Hindi nila alam na ang kanilang masterpiece ay ang magiging tanikala na magkukulong sa kanila sa kahihiyan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa gilid. Inayos ko ang aking buhok. Wala nang bakas ng lungkot. Wala nang bakas ng babaeng nagluto ng hapunan para sa kanyang asawa habang nilalapastangan siya nito. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay handa na para sa hustisya, handa na para sa katotohanan. Kinuha ko ang singsing sa aking bulsa, ang singsing na simbolo ng 10 taon ng aking pagpapakatanga. Dahan-dahan ko itong hinaplos. Ito ang huling beses na hahawakan ko ang nakaraan. "Ready, Isabella?" tanong ni Clara. "Always," sagot ko. Tumunog ang gong. Ang hudyat na magsisimula na ang palabas. Ang mga tao sa labas ay nagsimulang magpalakpakan. Ang mga ilaw sa loob ng runway ay unti-unting namamatay naghahanda para sa grand entrance. Sa loob ng ilang segundo ang buong mundo nila ay magbabago. Ang kanilang tagumpay ay magiging isang malaking ilusyon at ang aking paghihiganti ay magiging isang brutal na realidad. Lights, bulong ko. Ang paligid ay nabalot ng dilim. Ang ingay ng mga tao ay huminto pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang musika ay nagsimula ng tumugtog isang mabagal at matapang na beat na naghuhudyat ng simula ng katapusan. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako nagatubili. Ang susunod na mangyayari ay hindi na mapipigilan. Ang runway ay nagniningning sa ilalim ng libo-libong watt ng ilaw. Sa bawat hakbang ni Vanessa tila siya ang reyna ng mundo. Ang mga mamamahayag ay sabik na kumukuha ng litrato at ang mga investors ay nakangiti, naniniwalang sila ay nakasaksi sa pagsilang ng bagong henyo sa fashion. Ngunit sa gitna ng flamboyante at magarbo nilang pagpapakitang gilas ang hangin sa loob ng bulwagan, ay biglang nagbago. Eto na ang sandali. Habang naglalakad si Vanessa para sa kanyang final walk, ang malaking LED screen. Sa likod ng entablado ang mismong screen, na dapat sana'y nagpapakita ng kanilang logo, ay biglang nag-iba ng anyo. Ang musika ay naputol. Ang ingay ng tao ay unti-unting napalitan ng nakabibinging katahimikan na tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa screen lumabas ang malinaw na kopya ng mga kontrata. Hindi kontrata ng Montenegro Fashion House, kundi ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng disenyong rumarampa ngayon ay pag-aari ng Santos Couture. Sumunod ang isang audio recording malinaw walang halong duda. Ang boses ni Daniel at Vanessa pinag-uusapan kung paano nila ninakaw ang aking mga drawing, kung paano nila ginamit ang peke at murang tela, at ang kanilang plano na iwanan ang mga investors na may malaking utang. Napatigil si Vanessa sa gitna ng runway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang labi ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid umaasa na ito ay isang pagkakamali, ngunit ang mga mata ng mga tao sa paligid ay hindi na humahanga. Ang mga mata nila ay puno na ngayon ng pagkadiri at pagkagulat. Nakita ko si Daniel na nagmamadaling tumakbo patungo sa control room, ngunit huli na ang lahat. Sa mga pintuan ng venue pumasok ang mga pulis at ang mga kinatawan mula sa Intellectual Property Office. Ang mga flash ng camera na kanina ay para kay Vanessa ngayon ay nakatutok na sa kanilang pagkapahiya. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng backstage patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Nang makita ako ni Daniel ang kanyang mukha, ay nawala ng kulay. Si Vanessa naman ay napaluhod sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay nakaladkad sa maruming sahig ng entablado. "Isabella, paano?" Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Humarap ako sa madla sa mga taong kanina lang ay hangang-hanga sa kanila. Ang koleksyong nakikita ninyo ay produkto ng pandaraya. Ang boses ko ay kalmado, malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng bulwagan. Ang mga taong ito ay hindi lamang nagnakaw ng disenyo. Ninakaw nila ang tiwala ng mga taong nagtatrabaho ng marangal sa industriyang ito. Lumapit ang mga pulis kay Daniel at Vanessa. Ang mga poses ay lumikha ng isang tunog na para sa akin ay pinakamagandang musika sa buong gabi. Wala nang nagawa ang dalawa. Ang kanilang kayabangan ay tuluyang gumuho sa harap ng hustisya. Habang kinakaladkad sila palabas, si Vanessa ay pilit na tumitingin sa akin, humihingi ng awa, ngunit tinalikuran ko lang siya. "Ate Bella, please tulungan mo kami," sigaw niya. Hindi ako lumingon.
Hindi ko sila nilingon. Sa harap ng mga press, sa harap ng lahat ng taong niloko nila, nanatili akong nakatayo matatag, malaya at buhay. Ang kanilang pagbagsak ay hindi lang isang krimen na nabunyag. Ito ay ang katapusan ng kanilang kapangyarihan sa aking buhay. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok na ngayon sa akin. Wala akong gown, wala akong makeup na makapal, ngunit ramdam ko ang bawat hibla ng aking dignidad na bumalik sa akin. Ang laban ay tapos na, at ang panalo ay akin. Ang katahimikan sa opisina ay hindi na nakakatakot. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang musika na narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang magulong gabi sa fashion show, ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pag-aayos ng mga dokumento. Hindi ko na kailangan ang anumang bakas ng Montenegro Fashion House sa aking pangalan. Binenta ko ang lahat ng aking shares. Ang Montenegro Fashion House ay hindi na ang aking tahanan, hindi na rin ito ang aking kumpanya. Ibinigay ko ang control sa isang investment group na nakakita sa potensyal ng brand, ngunit higit sa lahat ang perang nakuha ko mula rito ay hindi ko iningatan para sa sarili. Inilagay ko ang malaking bahagi nito sa isang pundasyon, ang Santos Foundation for the Arts. Ito ang aking paraan ng pagbawi. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay ibinalik ko sa mga tunay na talento. Mula sa mga weaver sa Mindanao hanggang sa mga estudyanteng design na walang kakayahang mag-aral, binuksan ko ang pinto para sa kanila. Hindi lang sila makakatanggap ng pondo kundi pati na rin ng mentor na totoo at may malasakit. Ito ang aking pamana, hindi ang pangalan ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Habang inaayos ko ang aking huling gamit sa mansyon, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Daniel ay lumitaw sa screen. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin niya akong tawagan mula sa detention center. Huminga ako ng malalim, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagod na gusto ko nang matapos. Sinagot ko ang tawag. Isabella, please kausapin mo ang mga abogado mo. Sabihin mo sa kanila na bawiin ang kaso. Boses ni Daniel garalgal at puno ng takot. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. We can fix this, Bella. Please, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nakinig ako ng tahimik. Ang boses na dati ay nagpapatalo sa akin ang boses. Na dati ay pinapakinggan ko ng may pagmamahal, ay wala nang dating sa akin. Para na lang itong hangin na dumadaan. Daniel, tata. Sagot ko mahinahon at walang emotion. Ang kumpanya, ang pera, ang lahat ng ninakaw nyo, hayaan mo na iyan. Pero ang hustisya, hindi iyan basta-basta nababawi. Ang bawat kasinungalingan nyo, ang bawat pananakit nyo, ay may kaukulang bayad. Isabella, asawa kita, may utang na loob ka sa akin, sigaw niya. Asawa mo ako, oo. Pero ang utang na loob ay para sa mga taong marunong tumingin sa kabutihan, sabi ko. Wala nang Isabella na magtatago sa likod mo. Wala nang Isabella na magsasakripisyo para sa iyong tagumpay. Ang natitira na lang ay ang taong magsisiguro na mapapanagot ka sa batas. Ibinaba ko ang tawag bago pa man siya makasagot. Inalis ko ang SIM card sa aking telepono at itapon ito sa basurahan. Wala na, tapos na. Ang aking sasakyan ay naghihintay sa labas. Bitbit ko ang isang maliit na bag, ang aking mga gamit ay hindi na mahalaga. Ang lahat ng mahalaga ay nasa loob ng aking isipan at puso. Ang aking mga disenyong Santos Couture ay handa na para sa aking bagong simula. Habang nagmamaneho ako patungo sa airport, tumingin ako sa refleksyon ng aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Isabella na umiiyak sa gilid ng garden. Siya ay isang babaeng natuto lumaban at nagwagi. Nang makarating ako sa terminal, inilabas ko ang aking passport at ticket. Vancouver. Isang bagong bansa, isang bagong simula. Sa bawat hakbang ko palayo sa airport terminal, ramdam ko ang bigat na humuhulog sa aking mga balikat. Hindi na ako bilanggo ng aking nakaraan. Sumakay ako sa eroplano, tumingin sa bintana at pinanood ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng Manila. Ang gabi ay madilim, ngunit ang bukas ay maliwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako natatakot. Hindi ako nag-iisa, dahil dala-dala ko ang pinakamahalagang bagay na hindi kailanman mananakaw ng kahit sino, ang aking sarili. Vancouver. Ang hangin dito ay malamig, malinis at puno ng katahimikan, isang matinding kontras sa magulo at mainit na alaala ng Manila. Sa nakalipas na 2 taon, natutunan kong yakapin ang lamig.
Dito ang bawat paghinga ko ay hindi na hinihingal sa takot. Dito ang bawat hakbang ko ay may kalayaan. Ang Ging Santos Couture ay hindi na lang basta isang shop. Ito ay naging simbolo ng aking pagbangon. Hindi ako gumagamit ng malalaking billboard o maingay na patalastas. Ang kalidad ng aking mga disenyo ang nagsasalita para sa akin. Dito hindi ako ang asawa ni Daniel. Dito ako si Isabella, ang designer na nagbibigay buhay sa mga tela. Isang hapon habang naglalakad ako sa Stanley Park, isang maliit na bata ang tumakbo at aksidenteng nabunggo ang aking binti. "Oops, sorry po ate," sabi ng bata. Napangiti ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkakaabala. "It's okay," sagot ko, lumuhod ako para pantayan ang kanyang taas. "Are you all right? I'm Maya, naghahabol kami ni Daddy." Sagot niya habang itinuturo ang isang lalaking papalapit sa amin. Nang tumingin ako sa lalaking papalapit, bahagyang tumigil ang aking paghinga. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng presensya na bihira kong makita. Siya si Adrian Reyes. May bitbit siyang mga sketchpad at mga kulay. Sa unang tingin alam mong siya ay isang taong may sining sa kanyang puso. "Maya, don't run too far." Wika ni Adrian, ang boses ay malalim ngunit puno ng pag-aalala. Nang magtama ang aming paningin, bahagya siyang ngumiti. "Pasensya na kayo, miss. Medyo makulit ang anak ko." "No worries," sagot ko, tumayo ako at ngumiti ng totoo. "She's charming." Mula noon, hindi na naging estranghero ang aming pagtatagpo. Naging regular ang aming pagkikita sa parke hanggang sa nag-aya siya ng kape. Si Adrian ay goa viuda. Ang kanyang asawa ay pumanaw na noong sanggol pa si Maya. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang nakaraan ko o kung gaano kalaki ang aking bank account. Nakita niya lang ako si Isabella. "You look different when you design," sabi ni Adrian isang araw habang nasa coffee shop kami. Hawak niya ang aking sketchpad. "You draw with so much pain but also so much hope. It's beautiful." Ang mga salita niya ay tumagos sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng kilig, isang pakiramdam na akala ko ay nakabaon na sa nakaraan. Masaya ang buhay ko rito. Simple, payapa at puno ng pag-asa. Ngunit ang nakaraan ay parang anino. Gaano man kabilis ang takbo mo, lagi itong sumusunod. Pag-uwi ko sa aking apartment noong gabing iyon, sinalubong ako ng isang sobre sa ibabaw ng aking mesa. Galing ito sa landlord, kasama ang aking mga sulat. Ang sobre ay kulay brown, may selyo mula sa Pilipinas. Ang return address ay hindi pamilyar, ngunit ang sulat kamay sa harap ay nagpatigil ng aking buong pagkatao. Hindi ko man kailangang buksan, alam ko kung kanino ito galing. Ang paraan ng pagkakabigkas ng aking pangalan sa sobre ay eksaktong katulad ng kung paano niya ito isinusulat noon. Daniel. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadampot ko ang liham. Akala ko ay tapos na. Akala ko ay nakalaya na ako ng tuluyan. Ngunit sa maliit na papel na ito, ramdam ko ang bigat ng isang bagong banta. Bakit siya sumusulat? Paano niya nalaman kung nasaan ako? Ang katahimikan ng Vancouver ay biglang naging nakabibingi. Binuksan ko ang liham at ang bawat salitang nakasulat ay parang isang patalim na sumusubok na basagin ang kapayapaang pinaghirapan kong buuin. Binuksan ko ang liham ng may kamay na hindi man lang nanginig. Ang sulat kamay ni Daniel ay hindi nagbago, maayos, formal, at puno ng mga salitang dati ay pinapaniwalaan ko. Sabi niya siya ay nagbago na. Sabi niya pagkatapos ng pagkakulong at pagbagsak, doon niya lamang naunawaan na ako ang tunay na nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Sabi niya kailangan niya ang aking kapatawaran para makabangon. Binasa ko ito hanggang sa huling pahina. Puno ito ng pagsisisi o marahil puno ito ng mahusay na pagkakaarte ng isang taong hindi na mahanap ang kanyang dating kapangyarihan. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at ngayon wala na rin siyang matakbuhan. Tumawa ako ng mahina. Hindi dahil sa natutuwa ako, kundi dahil sa liwanag ng katotohanan. Hindi siya humihingi ng tawad dahil nagsisisi siya sa kanyang ginawa sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil kailangan niya ng taong magpapatakbo muli ng kanyang buhay. Dinial ko ang numero na nakasulat sa dulo ng liham. Ilang ring lang ang lumipas, agad siyang sumagot. "Isabella." Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pag-asa. "Bella, alam kong ikaw ito. Salamat, salamat dahil tinawagan mo ako." "Daniel," sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig
ng hanging umiihip sa labas ng aking bintana. Hindi ako tumawag para magpatawad. Tumawag ako para siguraduhin na hindi mo na kailanman uulitin ang pagpapadala ng kahit anong sulat sa akin. Bella, please, I have nothing left. Pagmamakaawa niya. Ang hirap dito, ang lahat ng tao tinalikuran na ako. Ikaw lang ang natitirang tao na nakakakilala sa tunay na ako. Iyon nga ang problema, Daniel. Sagot ko ang bawat salita ay may diin na hindi ko kailanman na ipakita sa kanya noon. Kilalang kilala kita. Alam ko na ang hinihingi mong kapatawaran ay hindi para sa ikagagaan ng loob ko, kundi para sa ikagagaan ng buhay mo. You are not seeking redemption, Daniel. You are seeking your own comfort. Mali ka, mahal kita, Bella. I realized I was wrong. Hindi mo ako minahal. Pagtatama ko sa kanya. Minahal mo ang komportableng buhay na ibinigay ko sa iyo. Minahal mo ang tagumpay na binuo ko para sa iyo. Ngayon na wala na ang mga iyon, wala na ring pagmamahal na natitira sa iyo. Huwag mo akong tawagan muli. Huwag mo akong hanapin. Dahil sa sandaling subukan mong gambalain ang kapayapaan na binuo ko rito, hindi na ako ang dating Isabella na hahayaan ka lang. I will ensure that your life remains exactly where it is in the past. Bella, huwag mo akong iwan ng ganito. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na ako naghintay ng iba pang salita. Kinuha ko ang lighter mula sa drawer at sinindihan ang liham. Pinanood ko itong maging abo sa loob ng isang florera. Ang bawat salitang nakasulat ay naglaho kasabay ng usok. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Si Adrian. Pumasok siya, dala-dala ang isang mainit na tsokolate. Nang makita niya ang abo sa florera at ang seryoso kong mukha, lumapit siya ng tahimik. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagusisa. Inilapag niya ang tasa at hinawakan ang aking mga balikat. Everything is all right. Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay walang halong pagnanasa, walang halong manipulasyon. Nakita ko ang isang hinaharap na hindi ko kailangang paghirapan para makuha. Yes, sagot ko, at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, ang ngiti ko ay hindi na isang maskara. Everything is finally all right. Sumandal ako sa kanyang balikat. Ang nakaraan ay abo na. Ang bukas ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat para sa aking sariling kwento. 5 taon na ang nakalilipas. Ang taglamig sa Vancouver ay palaging nagpapaalala sa akin na ang bawat paglipas ng panahon ay may dalang aral. Dito sa ilalim ng payapang langit at sa gitna ng mga puno ng pinetuluyan, naring nalagas ang mga tuyong dahon ng aking nakaraan. Minsan sa isang maliit na column ng balita mula sa Pilipinas na ipinadala sa akin ng isang kaibigan, nabasa ko ang tungkol sa kanila. Si Daniel at Vanessa ay namumuhay na lamang bilang mga ordinaryong tao sa isang maliit na bayan malayo sa kinang ng mundo ng fashion na dati nilang ipinagmalaki. Walang galit sa aking puso nang mabasa ko iyon. Walang saya at walang lungkot. Tila nabasa ko lang ang tungkol sa isang estranghero na matagal ko nang hindi nakikita. Natanong mo kung pinatawad ko na sila. Ang patawad ay hindi isang regalo na ibinibigay mo sa kanila upang maging masaya sila. Ang patawad ay isang kalayaan na binaboy mo para sa sarili mo. Pinatawad ko sila dahil pagod na akong magbitbit ng bigat. Pinatawad ko sila dahil ang puot ay nangangailangan ng enerhiya at mas gusto kong gamitin ang enerhiyang iyon para sa sarili ko at sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Nahanap ko ba ang kapayapaan? Tumingin ako sa bintana ng aking sala. Nakikita ko si Adrian sa hardin tinutulungan si Maya sa paggawa ng isang snowman. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang dito sa loob, isang himig ng tunay na kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng anumang koleksyon ng damit. Hindi perpekto ang buhay namin minsan, ay may mga pagtatalo, may mga problema, ngunit ang bawat gabi ay natatapos ng may kapanatagan. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang itago. Ang aral ng aking kwento ay simple. Ang pinakamabisang ganti sa taong sumubok na tapakan ka ay ang mamuhay ng maayos ng matagumpay at ng may dangal. Huwag mong hayaang ang kanilang kataksilan ang maging batayan ng iyong pagkatao. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong bukas. Kung may manakit sa iyo, hayaan mo silang manatili sa dilim ng kanilang sariling mga desisyon habang ikaw ay patuloy na humaharap sa liwanag. Inilapag ko ang aking sketchpad.
Ngayon, ang mga disenyo ko ay hindi nagawa sa sakit kundi gawa sa pagmamahal. Humarap ako sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi ko na hinanap ang babaeng nasaktan noon. Ang nakikita ko na lamang ay ang babaeng bumangon, ang babaeng natuto at ang babaeng tunay na malaya. Ang nakaraan ay isang kwentong tapos na. At ang bukas ay isang pahinang puti na handa ko ng sulatan muli ng may ngiti ng may tapang at higit sa lahat ng may pag-asa.